They make me realize na kaya ko lahat. Basta I have my kids. And of course, I have my family, including Alex. Siyempre, di ba tayo, kapag meron tayong isang bagay na matagal nang kasama or ginagamit, halos ayaw nating i-dispose kahit may bago na. But there are times na kailangan nating i-let go yung mga bagay na yon. And may mga tao din tayong kailangan i-let go kasi hindi na nakakatulong sa atin, di ba? Trust lang natin talaga yung plano ni Lord sa atin and everything happens for a reason. Let's just learn to wait. Maghintay lang tayo talaga ng perfect timing and alam ni Lord ang para sa atin. everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is a day in my life. Ang mga kids pumasok na sa school and syempre, it's time for me to do the household chores. Sobrang busy ng araw ko today. Kaya to netizens,
Samahan nyo na din ako maging productive and let's enjoy our day together. Tayo ay mag-start na sa gawaing bahay. I have my monthly dalaw today, kaya naman meron akong breakout. Yan. Sinong nakaka-relate? But let me share something. I discovered this tea treat. Ang hirap i-pronounce. Nabubulol ako. Wait! Ano ba yun? Cut! I discovered this tea treatment. Soothing spot. Ito yun. Nabili ko to sa Coupang, yung online market dito sa South Korea. And sobrang effective niya. Pang-soothe ng breakout, lalo na yung malalaki na pimple or acne. Yan. Ito, kahapon kasi sobrang red nitong part na to. Tapos, ito red. Ngayon, medyo okay na. Tuwing kailan ko to nilalagay? Sa gabi lang kasi nga, color white siya pag in-apply sa mukha. So, hindi pwede. Tapos, share ko lang tong prescribed ng dermatologist for Ijun and Ina kasi meron na nga silang pimples din sa noo. Itong Ibutok. I'm not sure kung mabibili nyo to sa Philippines or sa ibang bansa, pero effective din to. Ito yung pwedeng i-apply kapag daytime kasi cream lang siya. So mag-a-apply ako. Dapat pala in-apply ko na bago ako maglagay ng sunscreen. Pero okay rin na. So hindi naman to halata. Ina-apply to 2 to 3 times a day. Parang feeling ko kailangan ng prescription to eh. Kasi nag-try akong bumili over the counter. Hindi daw pwede. Anyway, na-share ko lang kasi may mga subscribers ako na nagtatanong paano ko alagaan yung mukha ko, ano yung ina-apply ko kapag may breakout ako and yung sa acne scars nga. So yan, start na tayo! Ayusin ko ang aming tama. Na tayo muna dito sa kusina. Naglinis na ako ng CR and maayos na lahat ng kwarto. Hindi ko na pinakita. Para baka magsawa na kayo, pare-pareho lang. Medyo magulong kusina. Madami akong kailangang itago. Ay, etong eggplant galing to sa farm. Sa susunod na video, i-share ko sa inyo yung naging birthday celebration ko together with my Korean family and farm tour. So, a day in my life muna tayo today. Saan magtatanong ng brand? Yan yung brand. Siyempre, galing kami sa farm last time. Marami na naman kaming nauwing side dishes and mga pananim doon. Nakakatawa kasi marami ng prutas. Share ko sa inyo ha, sa susunod na vlog na. Lagi akong pabitan, no? Para may aabangan kayo palagi. Hindi talaga ako mahilig bumili ng gamit. As I always say sa vlogs ko, wala akong storage area. So, kung ano lang talaga yung kailangan, yun lang yung iniiwan ko sa bahay. Pero madami pa akong liligpitin eh. Siyempre, di ba tayo, kapag meron tayong isang bagay na matagal nang kasama or ginagamit, halos ayaw nating i-dispose kahit may bago na. But, there are times na kailangan nating i-let go yung mga bagay na yon. And may mga tao din tayong kailangan i-let go kasi hindi na nakakatulong sa atin, di ba? May hugot no? Char lang. Hindi, pwede yan kaibigan, pamilya, karelasyon, kagaya sa mga kids, sa academy nila. Kung hindi naman nakakatulong sa kanila yung academy or yung teacher, parang hindi nila makasundo or
palaging may conflict. So it's time na maghanap ng bagong academy kung hindi talaga magkiklik. Bakit kailangan magtiis ng mga kids, diba? Nangyari kasi yon, share ko lang. Merong math academy si Ijun na hindi naiintindihan yung kondisyon niya. Kasi diba si Ijun ay hard of hearing. So we asked the teacher na pwedeng ilagay sa unahan si Ijun, and then pagkakausapin niya si Ijun, medyo dahan-dahan and kailangan ng adjustment talaga. Kasi si Ijun before, hindi niya kagad ma-absorb yung isang salita ng tao. Kailangan niya ng time to adjust. So, yung teacher na yon hindi maintindihan yung condition ni Ijun and parang he's not willing to adjust. So, ang nangyayari is behind si Ijun compared sa mga kaklase niya. And nasabihan si Ijun na parang ang slow ng batang to, ganon. Si Ijun kasi hindi mahilig magsumbong eh. So, nung time na yon, medyo nasaktan yung anak ko. Kaya nag-open up siya and he was crying. So, yun. Kinausap namin yung owner. Then, we decided na ilipat na lang sa ibang math academy si Ijun. And, yun, I think naging best naman yung decision namin na ilipat siya. Kasi nga, mas okay yung math academy niya ngayon. Pero kasi dito sa Korea, pag magkapatid ang nag-a-attend ng academy, laging magkasama. Kasi we get 10% discount kapag magkapatid yung ipapasok. So, we decided na pati si Ina, i-transfer na din para magkasama silang magkapatid. And okay naman yung math academy nilang magkapatid ngayon kasi very mabait yung mga teachers talaga. This happened when Ijun was in grade 3 or 4. I couldn't remember. Until now, si Ijun uma-attend ng speech therapy niya. Pero hindi na ako sumasama kasi big boy na, pwede na siyang pumasok mag-isa. Unlike before na hinahatid sundo ko and hinintay ko talaga siya sa klase niya. Kaya hindi talaga ako allowed na mag full-time sa trabaho. Part-time lang. Siyempre, di ba, ang tagal ko sa pwesto na to. Ganyan, no? Nangalay na yung tuhod ko. Ano ba? Ang aga-agang dramahan, no? Anyway, okay, magpapaikot na ako ng mga towels. Ang OA ng towels, eh. Hindi, kapag may drama, dapat may bawing comedy. Para light lang ang araw natin and light ang buhay natin, Tenerizens. Ito yung towels. Okay, hugas na tayo ng mga ginamit sa kusina. Habang tayo ay nagkwekwentuhan, kailangan natin ng gloves. Hindi lang color pink ang kulay ng gloves dito sa South Korea. Iba-iba. Depende kung anong gusto nyong bilhin. May purple para sa BTS fanatic. May pink para sa mahilig kay Blackpink. Pero wala na yung group na yun, no? Sayang, no? Sobrang sikat din sila. May gray, may black, may green, may bulaklakin, may manipis, may makapal. Yun, iba't ibang kulay. Mag-share lang ako about Ijun, na. Nung bata si Ijun, sobrang hirap sa kanya to get along with other kids. Kasi nga, hindi siya ganun kagaling magsalita. Late siya nakarinig eh. After surgery pa siya nag-start makarinig. Kaya nung tinawag niya akong Oma, tapos si Alex din, Apa, grabe yung tuwa namin mag-asawa noon. Mangyak-ngiyak talaga kami ni Alex kasi finally, narinig namin si Ijun magsalita. Nahirapan siyang makipagkaibigan kasi nga may problema si Ijun sa speech. Sabi ko kay Alex, paano kaya gagawin? So I tried to
make friends with other Korean moms para ba magkaroon din ng friendship si Ijun. Kasi si Ina wala talaga kaming problema sa kanya eh. Si Ijun lang talaga yung wino-worry namin. Kaya lang, kahit nakipagkaibigan ako together with other moms na meron ding anak na kaedara ni Ijun, kung hindi talaga ready si Ijun, walang mangyayari. So sabi ng mga biyanan ko sa amin ni Alex, maghintay lang daw kami kasi darating din yung time na matututo si Ijun makipagkaibigan on his own. And alam nyo ba, grabe yung pasasalamat ko talaga kay Lord nung si Ijun, nag-start na siyang magpaalam na makikipaglaro siya together with his classmates, together with his friends, na dito niya nakilala sa apartment. So, walang higpit-higpit. Sabi ko, sige, go, play with them. Enjoy your time. Ganon. Nakakatuwa kasi he goes biking with his friends, he plays basketball with them, and ito yung pinaka-latest na gusto kong i-share sa inyo. He plays bowling together with his friends. O, diba? Sabi ko, next time family tayo. Sabi niya, okay. Tapos, ibida ko lang si Tuki ha. Pasensya na kayo. Wala lang. Natutuwa ako kay Tuki kasi he always updates me talaga. Like after school, he would call me and ask me, Mommy, where are you? Sabi ko, I'm working, anak. Sabi niya, pauwi na ako. Tapos, gagawa lang ako ng homework ko, kakain ako merienda, tapos papasok na ako sa academy. So kapag late siyang lalabas sa school, malilate siya sa academy niya. And he would inform me, sabi niya, oh ma, malilate ako sa academy. Pwede mo bang tawagan yung teacher ko? Or ako na lang ang tatawag? Sabi ko, sige, ako na lang tatawag, ganyan. Tapos mag-thank you yan. Kumawa, ma, ganun. Pero syempre, hindi perfect si Ijun. May katigasan din ng ulo and kabaitan talaga. Wala, gusto ko lang ibida si Tuki today. Kasi, ibang klase talagang magpagaan ng loob ang mga anak natin. Para sa ating mga mommies, no, we draw strength from our kids eh. Lalong-lalo na kapag stress tayo sa asawa natin, sa pamilya natin. When we look at our kids, parang napapawi lahat ng bigat, ng sakit, lahat ng problema natin, nakakalimutan natin, no? Especially kapag hinahug na natin sila or kinikiss natin sila. Sinong nakaka-relate? Ganun kasi ako eh. Until now, whenever I look at my kids, they make me realize na kaya ko lahat. Basta I have my kids. And of course, I have my family, including Alex. Ba't ba ako emotional? Ganito kapag may period ng mga babae, no? Drama-drama. Maghugas na nga tayo. Okay, and then for style, nahanap ni Ijun ang bigay mo. Sobrang nag-alala siya nung nawala to. Sabi ko kasi sa kanya, anak, gift yun ng subscriber ni Mommy. Sabi niya, hanapin ko, don't worry. Nahanap nga niya. Ako na ang gagamit. Kailangan ko na magsaing para hindi ko na gagawin mamaya kasi marami akong gagawin after work. And may konting natira. Sobrang blessed kami to have my parents-in-law kasi nga, we don't have to buy grain. Kasi may tanim na yung mga biyanan ko. Lahat ng kaya kong gawin sa umaga bago ako pumasok, ginagawa ko na. Pero dinidivide ko yung mga gawain ko para may energy ako sa trabaho, sa academy. Recycle.
Katatapos ko lang mag-vacuum and mag-mop ng floor, hindi ko na pinakita. Mag-wipe tayo ngayon ng glass dito sa bahay. Ang gamit ko ay water and vinegar mixture. 1:4. 1 cup ng vinegar and 4 cups ng water yung ginagamit ko. Pero etong nakita nyo, tira-tira na to. Sayang eh. Siyempre, kailangan natin ng basahan. Gray na gloves ang gagamitin natin. Unahin ko tong sa sala. Ito yan. Nakakapagod din yan. Mukha lang hindi. Household chores, sagutin ko yung tanong na uso ba ang DH dito sa South Korea? Hindi DH yung tawag eh, nanny. Kasi may mga Koreans na naghahanap ng mag-aalaga ng mga anak nila kapag nasa work sila. Kaya nanny yung tawag. So aside from taking care of a child, kasama na din yung paglilinis, pag-aayos, and pagluluto sa bahay ng Korean employer. Legal ba yon? Right now, hindi pa legal ang pag-hire ng nannies dito sa South Korea /DH. Mostly ng mga nagnanani ay mga may visa na asawa ng Korean or TNT. Magkano ang sweldo ng nannies? Kaya nagre-range siya ng 1.8 to 2.2 million won. Depende sa mapapasukan mong employer. Kapag yayamanin, syempre, mas malaki yung sweldo. Mahirap kasi mag-alaga ng bata and mag-asikaso sa buong bahay. Paano kung napunta ka sa malaking bahay, di ba? Grabe yung lilinisin mo, tas mag-aasikaso ka pa ng bata. Anyway, sana nasagot ko yung tanong. Hindi pa ako tapos mag-wipe ng ng glass. Tapos na yung sala. Yan, maayos na. Yung sa kusina na. Next, yung room ni Ijun. After dito sa room ni Ijun, room ni Ina naman. Pawis na ako. Mainit na! Rainy season ngayon dito sa South Korea or yung tinatawag na Changma. So, uulan yon for 2 weeks. Tapos, after nun, dun na namin talaga mafe-feel yung summer heat. Pero praying na maging sakto lang ang ulan, sakto lang ang araw, para abundant ang blessing ng mga farmers. Daan ang room ni Ina. Yung master naman. Let's go. Grabe pawis ko. Oh, sarap sa pakiramdam. Nasarapan sa pakiramdamin. Hindi, ang sarap kaya magpapawis. Lalo na kapag productive ka habang pinagpapawisan ka. Parang hindi sayang yung oras, pagod, and ng pawis, no? Sino nakaka-relate? Ako kasi ganun. Ganito ang itsura ng Haggard. Tapos na yung mga glass sa loob ng bahay. Ito na. Oh, thank you, Lord. Ay, sobrang thank you, Lord. Natapos na din ang pagpupunan. Schedule ko talaga today.
maayos yung mga gawain ko today. Napunasan ko na din to. Deserve ko ng malamig na tubig. Yun tayo. Oh! Okay, isang gawain na lang. Last na. Bago ako magpahinga and kumain ng brunch. Magpapalit na ako ng rugs. Kakain na ako ng brunch. Anong ulam nyo? Itong mga side dishes galing kay Omoni. Kain tayo. Nagbigay si Omoni ng seaweed soup kasi kapag may birthday, kumakain ng seaweed soup. Baka maingay yung hangin ng electric fan, ha? Sorry to netizens. Mainit na kasi kailangan ko mag-fan. Ayoko namang i-on yung aircon, mag-isa lang ako sa bahay. Maingay din yung washing machine. Parang akala mo lilipad na tayo, no? Tuka. Natawa ako dun. Tuka. Thank you to netizens. Alam niyo kapag kausap ko kayo, I don't have to use my cellphone para hindi ako malungkot habang kumakain. So, maraming salamat sa inyo to netizens. Kasi nandyan kayo. Ang dami kasing nagpapasalamat sa akin eh. Sabi, ate, na-inspire mo ko. Ate, natulungan mo ko. Ate, ikaw yung naging inspiration ko. Pero alam nyo, hindi nyo alam to netizens na the feeling is mutual. Kaya yung inspiration ko, tinutulungan nyo din ako ng malaking bagay talaga. Kasi kung wala naman kayo, wala naman si PMSK. Hug! Magde-dessert ba ako? Ay, sige. Kakain ako ng prutas. Ito yung apricots. Yan. Tapos, meron ding peaches to. Hindi lang malalaki. Kaysa kumain ako ng something sweet, prutas na lang. Excited akong ipakita sa inyo ang farm. Ganda-ganda na. Ito, sinasawsaw ko sa asin. Anong lasa nito? Parang bayabas. Tapos pag nahinog, lasang makopa. Alam niyo ba yun? Yun yung parang peach ng Pilipinas yata. Makopa. May nagtanong, bakit hindi ko pinaguhugas ng pinggan yung mga anak ko? Sa totoo lang, sa Korea, grabe yung stress and pressure ng mga estudyante sa school. Lalo na sa academy din. Kaya alam nyo, pagdating ng mga bata sa bahay, pagod na pagod yung utak nila. Pag pagod yung utak mo, pagod din yung katawan mo. So hanggat maaari, kapag nasa bahay ang mga bata, gusto ko na ako yung nag-aalaga sa kanila. Anyway, yun, gusto ko na, ma-relax na lang din yung mga kids pagdating nila sa bahay. Kasi after kumain, nag-aaral ulit sila, gumagawa sila ng homework, nagre-review sila, tapos matutulog, kinabukasan, ganun ulit. So, mag-focus na lang sila sa pag-aaral nila and sa sarili nila. Hindi ako nagagalit or naiinis kapag may mga ganung comments. Kasi sabi ko nga, 'di ba, kanya-kanya tayo ng parenting style. And hindi rin naman mali yung sinasabi niyo sa akin na
turuan ko ang mga kids na tumulong sa gawaing bahay. Kasi tinuturuan ko talaga ang mga bata. Kami ni Alex. It's just that we don't oblige the kids na, oh, gawin mo tong trabaho na to. Kailangan maghugas ka ng pinggan. Kailangan maglinis ka ng bahay. Kailangan maglaba ka. No! Hindi nila trabaho yun. Ang importante, marunong yung mga bata. And marunong si Ina and si Ijun sa gawaing bahay. Hindi ko pwedeng i-force ang mga bata na kukuhanan ko kayo ng feature. Kukuhanan ko kayo ng video na naglilinis kayo ng kwarto nyo na naglalaba kayo ng sapatos nyo, na nagluluto kayo ng sarili nyong pagkain. Pag ayaw-ayaw. Pag pumayag, salamat. Pag hindi, irespeto. Kapag may sarili ng pamilya, si Ina and si Ijun, sila nagagawa ng mga bagay na ginagawa namin para sa kanila. Okay, anyway, may nagtanong, pikunin ba ako? Actually, hindi ako pikun, pero matampuhin ako. Iyakin, gano'n. Medyo soft yung heart ko. So, dun sa green dress, hindi ako napikon dun sa Girl Scout na yun. Hindi, nakitan nga ako eh. Tapos, nakakatawa kasi na-realize ko nga na, oo nga, no? You don't have to apologize to netizens dun sa mga nagsabi na parang pang Girl Scout, no? Ang cute nyo nga eh. Para tayong magbabarkada na nag-aasaran. Pero ang cute ng asaran natin kasi virtual. Sayang no, hindi tayo naghahampasan ng ganun. Mahampas ba kayo? Sino yung mga ganun? Ako kasi, unconscious ako, parang mahampas ako. Kayo, o kagaya niya. Anyway, ligpit na ako. Rest ako ng 10 to 20 minutes. Tapos prepare na ako for work. Samahan nyo na ako to netizens sa Day in My Life to. Madami nagre-request sa inyo ng video na to. Pag kayo umalis, magtatampo talaga ako. Char lang. Ayos na ang kusina. Okay, hi to netizens. I'm ready for work. And this is the OOTD. Naka-sneakers ako. Okay. Mas okay dito ang OOTD. Here. O, diba? Hindi na halatang Ajuma. Nag-level up na. Mukha na bang teacher? Matchy-matchy ang aking necklace sa aking ring. Si Alex bumili na itong silver ring. Silver to. Totoong silver. Tapos may beads. Pero yung kwintas ako bumili. Let's go! Ganda ng weather today. Ang taas ng energy ng mga kids today. Pati ako nabubuluhan. See you later, everyone! See you later! See you! See you! Bye! Sajin, do you like peaches? No, I don't. Do you like oranges? No, I don't. Do you like kiwis? No, I don't. Do you like watermelons? Yes, I do. Yes, you do! Listen and repeat. Let's say, it's a fox. It's a fox. It's a dog. It's a dog. Very good. Hindi pa tapos yung klase ko. Magpo-photocopy lang ako ng materials ko for tomorrow. Yung mga students ko, tulog pa. May afternoon nap kasi sila. Tapos, merienda time ko na. Meron akong baong ensaymada. Kain tayo. Nagutom ako. Anong usual merienda nyo sa trabaho? Ako tinapay or energy bar. Hindi halatang gutom ako. Gutom ako.
Nice one! Very good! Okay. Great job! Then let's glue on the paper the apple and the alligator. Oh my god, wait. Oh, biglang umikot yung paningin ko. Wait lang. Tapos na yung klase ko, but I'm still printing. Kailangan ko nung tapusin bago ko umuwi para wala na akong gagawin for this week. Magsisend na ako ng lesson today and yung mga pictures ng students. Everyday kasi nagre-report ang mga teachers sa magulang para may update ang mga parents and alam nila kung ano yung mga activities na ginawa ng kids nila dito sa academy. Okay. Biglang umikot yung paningin ko. Natapos na din ang class ko. Thank you, Lord, nakaraos sa trabaho. Ang sakit ng balakang ko at saka umikot yung paningin ko kanina. Nasabi ko na naulit ko. Paulit-ulit. Nag-start na kasi today yung longer schedule ni PMSK. Kaya bigla akong napagod. Ang haba ng araw ko today. Ilan yung klase kong nadagdag. Pero may blessing si Lord kahit nakakapagod tong araw na to. Yan. Merong snack bag. Galing to sa student na very special. Kasi bago lang siya sa academy and nag-a-adjust pa yung bata. Kailangan talaga as a teacher, mas malawak yung pangunawa and mahaba ang pasensya. Kasi hindi lahat ng teachers ganun. May mga napapanood ako sa news na sinasaktan yung mga bata kasi naiinis na. Nakakatakot yung ganun. Anyway, uwi na tayo. Kailangan kong samahan si Ina sa ospital kasi nga masakit na yung muscles niya. Sinabi ko 'di ba pinapahinto na namin siyang mag-taekwondo pero ayaw niya. Kaya niya daw pagsabayin lahat. Si Alex kasi, ang style niya, kung ano yung gusto ng mga bata, support lang. Hintayin na lang daw namin na kusang mag-quit si Ina. Kusang mahirapan. Pag hindi na daw niya kaya, sigurado siya na magsasabi mismo sa amin. Ako, si Omoni and si Abozi, talagang gusto nang pag-stopin si Ina sa taekwondo. Mag-focus na lang ba sa pag-aaral? Anyway, sige kung gusto pa ni Ina and sinasabi naman niya na kaya niya, suportahan pa rin. Kailangan ko maghanda ng merienda ni Ijun bago siya pumasok sa academy. Diba? Pagkagaling sa trabaho ulit. Ito lang, cheese tteokbokki. Kumukulo na yung tubig. Pwede na nating ilagay yung tok. Ouch, mainit. Ito yung tok. Tapos yung powder. Naparami yata yung sabaw ko. OA. Ay ko. Dagdagan ko ng tok for Ina din. Tapos, tteokbokki sauce. Lagyan ko lang ng mozzarella cheese. Okay, done. Naparami yung sabaw ko talaga. Merienda tayo. Sarap. Ano merienda niyo? Oh, baby. Arasta. Susunod niyo. Bye-bye. Kailangan niya na daw, dumiretso sa academy. Busy si Ina kasi examination week ngayon. Finals ng first semester.
Hindi na kami makakapunta today. Resched na lang daw. May natira pa yung kay Adrian. Sayang, kainin ko na. Kinakain niyo ba yung tira ng anak niyo? Ako, oo. May time akong mag-nap. Since hindi na kami pupunta sa hospital ni Ina. Mamaya na ako pupunta sa Mart para bumili ng ingredients sa dinner namin. I decided na magluto ng cheesy tahong. Tama ba ako? Oo. Para maiba. Meron lang ako nakitang recipe online. Try ko magluto. Baka kainin ng mga bata. And sabi ni Alex, may meeting siya sa head office nila sa Seoul. Baka makauwi siya tonight. Matitikman niya yung luto ko. Sana. Lately, ang takaw ko, nag-gain na naman ako ng weight. Bilog na naman yung mukha ko. Ang sarap kasing kumain, no? Ang importante, may nakakain. Maswerte pa rin kahit mag-gain ng weight. Thank you, Lord. Nabusog. Hindi pa pala ako makaka-idlip. Tutupiin ko na yung mga nakasampay. Maglalaba ulit ako eh. Ang walang kamatayang paghuhugas ng pinggan. Bango. Konti lang naman to. Nakakaantok. Pagbusog ka talaga. Si Ijun maya-maya papasok na sa academy. Mamayang gabi na kami magkikita ng mga bata. Bye-bye, may Muki mo. Bye-bye, may Muki. Done. Si Ijun pumasok na sa academy. Magtutupi ako ng mga sinampay bago ako mag-nap. Tuyo na tong mga to. Batch by batch para hindi tayo mahirapan. Lalabas na tayo to Nerisens, hindi na ako iidlip. Kailangan ko nang bumili ng tahong and ng garlic. Kasi si Ina, gusto kong pakainin ng dinner bago siya pumasok sa Math Academy and Taekwondo. Palagi kasi siyang late na umuuwi. Sakto yung labas ko, bumaba na yung araw. Ganda ng paligid. Green na green. Mainit lang talaga, pero carry lang. Kailangan ko lang bumili ng garlic. Sana may tahong. Wala, parang wala. Oh my. Wala yata. Oo nga, wala nga. Ay, ano ba to? Saan ako bibili ng tahong? Oh my God! Walang tinda! Nagpalit yata ng owner itong Mart, kaya nagliligpit sila ng mga old stocks. Meron frozen lang. Eh, yun yung nakaschedule na ulam namin. Ayoko ng frozen. Hello, ano kayang ulamin namin? Mag-aadobong baboy na lang ako. Nakaisip na ako ng uulamin namin. Yung mapapa-extra rice talaga kami sa sobrang sarap. Wow! Kailangan ko bumili ng pineapple. Arte ng pineapple. Ay, parang mas okay ito. Ito na lang. Wala na ako nung herb salt. Kailangan kong bumili. Tatlo. Mas mura tong brand na to. Chongjon 1. Okay. Na tissue. Okay, nandito ako sa bilihan ng karne. 인사하세요. 안녕하세요. 구독했어요. 네, 고맙습니다. 안녕히 계세요. Okay. So, I gained 1 subscriber. Thank you, Lord. I'm already home. Sobrang init. Kailangan na mag-aircon. Hindi kaya. Tsaka yung mga bata, pag pauwi nila, para
Pagdating malamig na ang bahay. Asan yung remote? Nasaan yung remote naman? Ba't nawawala yung remote ng aircon? Ano ba yun? Asan yung remote nito? 냉방 운전을 시작합니다. 희망 온도를 21도로. Okay. Ang init talaga. Grabe. Mag-freshen up lang ako. Tapos magluto na tayo to netizens. Magpapababa lang ako ng init ng katawan. Wow. Tubig. Okay, samahan nyo na ako magluto ng dinner, ha? Diyan lang kayo. Pagkadating ko, galing sa Mart, humiga ako. Total si Ina, late na daw siya makaka-uwi and mamaya na siya kakain ng dinner. Hindi ko kailangan magmadali. Pero happy ako kasi uuwi si Alex. So matitikman niya ang aking special pork adobo na mapapa-extra rice daw kapag kinain. Konti lang lulutuin ko. Ito na yung mga ingredients. May pineapple yung pork adobo ko. Tama ba? Adobo ba tawag dito? Ay, ewan ko. Basta yun na yun. Hindi maganda yung nabili kong baboy. Mataba. Dapat pala chinik ko maigi. Parang ang unti ng baboy. Ante, carry na to. Masarap naman sa adobo yung mamantika, no? Pero kasi ayaw ng Koreans ng mantika eh. Hindi na kailangan lagyan ng mantika kasi magmamantika. Ano daw? Walang preno, walang... cut. Hindi na kailangan lagyan ng mantika na pag sinote ang pork kasi magmamantika naman yung taba. Tunerizen. Bye-bye. Bye. Love you. Transfer ko nang nalagyan yung binili kong minced garlic. Pwede na tayo maglagay ng garlic. Tapos pwede na tayo maglagay ng onions. Pwede na tayo maglagay ng pineapple juice. Tapos, 1/2 cup ng soy sauce. Peppercorns. Then, bay leaves. Paminta pa. Haluin lang natin. Maglagay tayo ng konting tubig. Simmer natin for 30 to 40 minutes. Hinaan natin yung heat. Maghintay na lang tayo na lumambot yung baboy. Mag-slice tayo ng pineapple. Siyempre, di ba, hindi pantay-pantay. Okay na, carry na. Check natin kung tender na ang pork. Hindi pa. Palambutin pa natin. Pwede na tayo maglagay ng vinegar. 1/3 cup. Tapos hindi hahaluin, di ba? Lagay na natin ang pineapple chunks. Lagyan ko ng chili peppers. Ano ba tawag sa dish na to? Pininyahang baboy na adobo. Gumawa ng pangalan niya. Natawa ako dun sa pangalan na ginawa ko. Sabi kasi dun sa recipe, mapapa-extra rice ka sa ulam na to. So, anong pangalan ng ulam na to? Extra rice. Ang corny talaga. Konting kulo na lang. And then, luto na. Mukhang masarap. Amoy pa lang. Yes. Kasi ako ang nagluto. Sana nga mapa-extra rice si Alex, Ina, and Ijun. Luto na ang aming ulam.
Mauuna na kami ni Adrian kumain kasi si Alex and Ina late na ang uwi. Serve ko na while it's hot. So this is our dinner. Cucumber and chili pepper galing sa farm. Pati yung bigas galing sa farm. Ito galing sa Mart. Natawa ako doon na wait. Wait! Alam niyo ba, Tunerizens, na grabe yung surprise gift ni Alex sa akin. Sobrang bonggang-bonggang surprise. Hindi ko expected. Malaki. What? Malaki. Oh, what? Surprise. Oh. surprise 한다고. Okay, so hindi ko akalain na ganito talaga laki ang pagmamahal ni Alex sa akin. Kasing laki ng TV na binili niya for me. Malaki yan. Compared dun sa dati naming TV, sobrang laki niya talaga. 85 inches yata to. Sabi ko sa inyo last time, di ba? Nung nalaman ni Alex na sira na yung TV, nag-order siya, pero 75 inches yung in-order niya. But he canceled it kasi nga, pang wall yung in-order, stand lang yung pwede sa bahay. So, blessing in disguise na hindi nabili yung 75 inches kasi si Alex, 85 inches yung binili. Oh, di ba? So, sabi ko sa inyo trust lang natin talaga yung plano ni Lord sa atin and everything happens for a reason. So, walang 75 inches, 85 inches ang binigay na blessing ni Lord. And sabi ko sa inyo, pangarap ko din na magkaroon talaga ng malaking TV, bata pa lang ako. Nung lumipat kami dito, ang afford ko lang na TV was yung TV yung OTV namin. Kasi ako nga yung bumili ng furniture and appliances nung lumipat kami. So sabi ni Alex, kung ano yung pasok sa budget, yun yung bilhin that time. So yun yung pumasok. And for 7 years, yun yung TV namin. Tapos finally, napalitan na ng malaking TV. So yan, ate yung big surprise ni Alex na excited din akong i-share sa inyo, Tunerizens. Let's just learn to wait. Maghintay lang tayo talaga ng perfect timing. And alam ni Lord ang para sa atin. Siyempre, di ba, sobrang saya ko habang nag-share ako sa inyo. Nagkaroon na ng wrinkles yung mata ko. Char. Let's eat na, let's eat! Hindi mahilig sa taba. Sila Asian, so di rin ako sigurado na magugustuhan ko ni Ina. Ayaw kasi ni Ina ng mataba. Kasi kain tayo. Hindi masarap. Masarap. Magugustuhan to ng mga bata. Kasi manamis-namis. Yung adobo style pero matamis. Sarap. Alam nyo, yung young cucumber, hindi malalaki yung seeds. Dami nakain. Nababoy. Puro taba na yung natira. Hindi pa yung masarap? Hindi. Maanghang ba tong sili? Hindi. Ito yung kinakain talaga na fresh. Ang sarap ng sili at saka pipino. Ang sarap papakin. Perfect match nitong ulam na niluto ko. Tininyahang adobo. Ano ba tawag dito? Tell me the truth. Masarap, hindi masarap? Kentsana? Hindi masarap. Ha? Masarap. Hindi ako napa-extra rice kasi
Madami na akong rice na nilagay sa pinggang ko. So, enough na yun. Pero masarap talaga. Galing ko na magluto. Ay, thank you Lord talaga. Thank you Lord sa araw na to. May nagbigay sa akin ng braso de Mercedes. Ito yung pinaka-dessert ko. Sarap. Yung dessert niya. Mahilig ba kayo sa cake? Kami dito sa bahay nagsawa na sa cake. Pero itong braso de Mercedes, hindi ko pagsasawaan. Favorite ko to eh. Tsaka hindi ko to madalas makain. Kaya, imposibleng pagsawaan ko to. Masarap ba ang cake sa Korea? Yes, masarap. Hindi ganun katamis. Pero sa kagaya ko na more than 10 years na dito, and more than 10 years na ding nakakakain ng cake ng Korea, masasabi ko na nakakamiss din ang cake natin sa Philippines. Yung overload sa tamis. Random question lang Para sa inyo, sino ang pinakasikat na artista sa atin sa Philippines? Pakisagot nga. Ay, ang dami ko nakain. Grabe. Pagdating ni Ina and ni Alex, magsuserve ako ng Filipino food for them. So, dyan lang kayo. Ina is home. Nagustuhan, masarap. Sobrang saya ng puso ko dahil nagustuhan ng Korean family ko ang hinanda kong Filipino food. And maraming salamat sa inyo to netizens kasi hindi nyo ako iniwan. Sinamahan nyo ako buong araw. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Pagod na si PMSK. Pahinga na tayo. Bye!